Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3721 Spoiler. Ang mga salitang ito, ang madla ay natahimik, at maraming mga mata ang nakatutok sa isang hindi mahahalata na figure. Ito ay isang lalaki mula sa Phoenix Clan na nakatayo sa Lyman Square. Siya ay maliit at payat, at ang kanyang hitsura at paglilinang ay karaniwan. Sino ang taong ito, maglakas loob na makipag-usap sa Sword God ng ganoon? Mukhang Xiaoping ang pangalan niya, isang ordinaryong elder lang na umaalis sa pinto, walang espesyal. Wala siyang lakas ng loob na magsalita sa mga pulong sa mga karaniwang araw, paano siya magiging matapang ngayon? Ilang cultivator na nakakakilala kay Xiaoping ay bamulong at hindi masyadong naniniwala dito, how dare this cowardly guy question Sword God like this? Hindi binago ni Ye Fan ang kanyang mukha, at mahinang sinabi, sino ka? Elder Lyman, Xiaoping. Ang tinanong ko ay ang totoong ikaw sa katawan ni Xiaoping, sabi ni Ye Fan. Karamihan sa mga tao sa eksena ay nagulat, at hindi nila alam kung bakit. Napangiti si Xiaoping at sinabing, sino ako, at ano ang kinalaman nito sa pamamaraan ng Sword God ng pagliligtas sa mundo? Bakit kailangang pag-usapan siya ng Sword God? Hindi kaya ang tinatawag na paraan ng Sword God ng pagliligtas sa mundo ay para lamang pakalmayin ang ating mga damdamin? Sa katunayan, wala talagang kasiguraduhan, o kahit na, walang paraan. Matapos sabihin ito ni Xiaoping, maraming tao ang nagpakita ng hinala. Sa katunayan, anuman ang pagkakakilanlan ni Xiaoping, bakit hindi muna sinagot ng Sword God ang tanong? Tungkol ito sa buhay, at natural na gustong malaman ng mga taong pumupunta rito kung ano ang trump card ng Sword God. Ang mga babae sa pamilya ay tumingin isa-isang hindi mapalagay. Kung magpapatuloy ito, si Ye Fan, ang patron saint, ay magkakaroon ng krisis ng pagtitiwala. Saglit na kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at sinabi niya, oo, pinapatahimik lang kita, at hindi ako lubos na sigurado. Wow! Ang bulalas ng eksena, at nagtinginan ang daan-daang libong tao nang may pagkadismaya. Kumunot ang noo ni Xiaoping, na parang hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Ye Fan. Panginoong Sword God, ibig mong sabihin, baka wala ng paraan para pigilan ang sakuna. Wala na bang paraan para pigilan ang pag-atake mula sa underworld? Naghintay ng ilang sandali si Ye Fan para tumahimik ang lahat. Ngayon, sa ilalim ng Juyuan, ang iyong mga ninuno, ang iyong mga nauna, ang hindi mabilang na mga taong hinahangaan mo, at ang mga banal na hayop ay lahat ay nakikipaglaban sa hukbo ng underworld. Kabilang ang dating patron saint, ang pinuno ng Shenlong clan, ay natanto din ang krisis ng sitwasyon. Bumaba upang suportahan ang hukbo sa mundo. Itinuro ni Ye Fan ang kanyang sarili, sa tingin mo ba ako lang talaga ang makakalampas sa mga walang katulad na talento sa ilalim ng Juyuan? Daan-daang libong tao ang natahimik, at natural na hindi nila ito iniisip. Kaya, kung sasabihin ko sa iyo na talagang kaya kong baguhin ang alon, niloloko kita. Matigas na sinabi ni Ye Fan, sinasabi ko lang sa iyo ang totoo, tungkol sa paraan upang iligtas ang mundo. Tanging ang sandali ng tunay na tagumpay, pagkatapos iyan ang paraan, bago iyon, ito ay isang pagpapalagay lamang, hindi ba? Tumango ang lahat. Lord Sword, ang mga salita ng Diyos ay makatwiran, Imperial Swordsman, paano mo ako malilinlang? Oo, ano ang silbi ng panlilinlang sa amin kung ang katotohanan ay nasa harapan natin? Dahil ito ang pinili ng patron, dapat nating paniwalaan ito. Maraming monghe ang sumigaw ng malakas, at ang mga tao sa pinangyarihan ay naging matatag. Sa huli, ito ay isang haka-haka lamang, isang posibilidad. Tumawa si Xiaoping at sinabi, Master Sword God, gumuhit ka ng cake para sa lahat, at hayaan ang lahat na sundan ka upang makipagsapalaran at yumuko sa mga ministro. Napakaganda talaga. Para sa kapakanan ng mga advanced, maaari tayong umabant o umatras sa oras na iyon, ngunit isa sa alang-alang natin ang panganib na maging kumpi ng kanyan at labanan ang mga halimaw sa ilalim ng mundo. Ikaw ang magiging tagapagligtas ng mundo, ngunit kami ay maiiwan na walang mga buto, ano ang aming gagawin? Nanlamig ang mukha ni Zhou Hankong, at pinagalitan niya, pagmamalaki. Anong klaseng bagay ka, karapat-dapat kang magsalita ng walang kaparirikan dito. Kung ikaw ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan, umalis ka sa daan. Hinihintay ko ang Hongmeng cultivator, hindi sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Disipulo. Tumawa si Xiaoping at sinabi, Palace Master Zhou Hankong, inalis ng Sword God si Feng Jishaw para sa iyo, at ikaw ay naging tapat niyang alipin. Oo, pagkatapos ng lahat, kahit na dumating ang araw ng katapusan, ikaw na mahal na Hongmeng. Ang mga nasa kapangyarihan ay kailangan lamang na tumayo sa likuran at magutos. Kalokohan. Kung dumating ang hukbo ng underworld, ako, si Zhou Hankong, ay hinding-hindi matatakot kahit na ito ay para lamang sa mga inapo ng pamilya Xuanming. Matuwid na sabi ni Zhou Hankong. Ngumisi si Xiaoping, talaga. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi ka bumaba sa Juyuan at labanan ang hukbo ng underworld?
At kayo, ang mga sumusuporta sa Sword God at naniniwala sa Sword God, bakit hindi kayo bumaba sa Juyuan? Paglabas pa lang niya ay hindi na marunong magsalita ang mga nang-aaway sa kanya kanina. Sa madaling salita, lahat kayo ay natatakot sa kamatayan. Kung dumating ang hukbo ng Underworld, hindi kayo makakaasa. Sumigaw si Xiaoping, lahat, makinig sa aking payo. Kung gusto mo talagang mabuhay, lumayo ka dito. Katapusan na ng mundo, at hindi natin maaaring ipagsapalaran ang ating buhay alang-alang sa isang tinatawag na possible. Ang ilang mga tao sa pinangyarihan ay nag-aalangan at halatang nag-aalala. Sumimangot si Ye Fan. Bagamat kakaunti ang mga taong naniniwala kay Xiaoping, ang gayong hindi mapakali na binhi ay naitanim na sa puso ng maraming tao. Ngunit, kung pinatay niya ang taong ito sa lugar, o sinubukang alamin kung ano ang nasa loob. Mapagkakamalang, desperado, ang lalaking iyon. Biglang nanigas si Xiaoping, baka sa mukha niya ang sakit. Diyos ng espada. Ikaw. Nang hindi hinintay na magsalita si Ye Fan, lumuhad si Xiaoping at bumagsak sa lupa, blanko ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw. Patay. Wala na ang kaluluwa ko. Napatay ba ito? Ang mga monghe sa paligid ay tumingin kay Ye Fan nang may takot. Malinaw, inisip ng lahat na si Ye Fan ang pumatay kay Xiaoping. Asawa, ano ang problema? Si Su Qingzhou ay natigilan din, at tinanong ang kanyang voice transmission. Hindi ko siya pinatay. Napozes ang lalaking iyon. Nakakahiya. Pagkatapos patayin si Xiaoping, umalis siya. Pinisil ni Ye Fan ang kanyang kamao, isang mapanlinlang at masamang tao. Sa kanya, hindi na niya nagawang sundan pa siya on the spot. Nakaranas siya ng pagkatalo noong nakaraan, at hindi na siya muling maloloko sa pagkakataong ito. Mabilis na naisip ito ni Su Qingzhou, tumayo sa entablado at nagsabi, lahat, mangyaring makinig sa akin. Ang Xiaoping na ito ay ginamit ng isang gangster na sadyang nagplanong i-frame ang asawa ko. Isipin mo kung gusto talaga siyang patayin ng asawa ko. Paano niya ito hayagan na papatayin sa ganoong okasyon? Hindi ko nais na sabihin, gusto ng asawa ko na mamatay siya, at wala siyang pagkakataong tawagin ang salitang Sword God. Kailan? Narinig ito ng lahat, nagkatinginan sila. Pakiramdam ng lahat ay makatwiran. Karamihan sa mga monghe na dumating ay hindi tanga, kaya halatang may mali itong Xiaoping. Gayunpaman, ang lahat ay nag-aalala tungkol sa hindi pagpayag ni Ye Fan na linawin ang paraan ng pagliligtas sa mundo, at ang kanyang kawalan ng pagkaunawa sa mga bagay na ito. Isang pagpupulong, halos hindi na ipasa ng maayos. Bumalik si Ye Fan sa tahanan ng Yuncheng ng Human Alliance, at walang sabi-sabi, tumayo sa harap ng floor-to-ceiling na bintana, tinatanaw ang eksena sa gabi, at humithit ng sigarilyo. Asawa, sino ang sinasabi mong nagmamay-ari kay Xiaoping? Lumapit si Su Qingzhou at nagtanong. Kung tama ang hula ko, malaki ang posibilidad na isa ito sa 7 walang hanggang anak, mataimtim na sinabi ni Ye Fan. 7 walang hanggang anak. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, hindi ba't ang Emperor Seed ang target nila? Bakit? Sa kalagitnaan ng pangungusap, biglang lumapit si Su Qingzhou, upang sirain ang mundong ito. Tumango si Ye Fan, dapat oo. Hanggat ang mundo ay umabot sa punto kung saan kailangan itong wasakin, ang Demon Dragon Emperor ay mawawasak. Sa oras na iyon, madali nilang makukuha ang Emperor Seed. Kung tutusin, ang Demon Dragon Emperor ay walang gagawin sa Eternal Emperor para sa Emperor Seed. Tama iyon. Bakas sa mukha ni Su Qingzhou ang kawalan ng kakayahan, kaya, talagang nabigo ang komperensya ngayon. Ginamit ng taong iyon si Xiaoping para itanim ang mga binhi ng pagkabalisa sa puso ng mga dumalo sa komperensya. Kung kahit ang loob ng Underworld ay hindi mapag-isa, baka bago dumating ang hukbo ng Underworld, ang Underworld ay magulo muna. Napabuntong hininga si Ye Fan, oo, sa oras na ito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay pumunta sa doktor ng may takot. Nabigo ang Eternal Emperor na tanggalin ang binhi ng emperador ng mga ninuno ng Tianko noong nakaraan, at nagustuhan din niya ang iyong asawa, ang iyong walang katulad, natatakot ako na bantayan niya ang panig na ito. Kung walang aksidente, ang 7 Eternal Sons ay dapat ipadala sa isa't isa. Kailangan nating maging mapagbantay sa lahat ng oras, sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan, ngunit medyo mahina ang kanyang puso. Kung tutusin, ang kapangyarihan ng kawalang hanggan ay hindi niya kayang harapin ngayon. May pakiramdam ng kawalan ng kakayahan kapag dumating ang pagkakaroon ng 7 walang hanggang anak. Ito ay talagang isang pag-atake sa pagbabawas ng sukat, isang tagalikha na maaaring tumawid sa lahat ng mundo, upang harapin siya, tulad ng pusa at daga, tulad ng paglalaro. Lumapit si Chu Yunyao sa sandaling ito, hawak ang isang baso ng champagne sa kanyang kamay. May tanong ako. Nagbiro si Ye Fan, oh. Bihira lang, Xiao Yaoyao, na nakakaalam ng lahat, pwede bang magtanong sa akin? Dahil ang Underworld ay maaaring mabuhay, bakit ang buong Fifth Tai ay nahuhulog sa kadiliman at sinisira ang mundo? Tanong ni Chu Yunyao sa kalsada. Ang lahat ay nahulog sa kadiliman, syempre.
Sa kalagitnaan ng mga salita ni Ye Fan, siya ay natigilan at nawala sa pag-iisip. Tama. Kahit na ang mundo ay inookupahan ng yin energy, at ang buhay ay naging ghost beast, ito ba ang dahilan ng pagsira sa mundo? Sa Demon Dragon Emperor, hindi ba pantay ang pagtrato sa lahat ng buhay? Asawa, hindi sinabi sa iyo ng Demon Dragon Emperor, mayroon ka bang tiyak na dahilan? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan, hindi, ngunit kung hindi natin kailangang sirain ang mundo, ang Dragon Emperor at ang matandang foodie ay hindi na kailangang gumawa ng labis. Dapat mayroong isang prinsipyo na hindi natin alam, at sa tingin ko yun ang solusyon sa lahat. Ang susi sa ugat ng problema, sabi ni Chu Yunyao sabay higop ng champagne. Hindi maiwasan ni Ye Fan na isipin ang pagtatawid sa ilog na sinabi ng matandang foodie. Marahil ang pagtawid sa ilog ang ugat ng lahat. Ngunit ang problema ay ang kanyang kasalukuyang kaharian ay malayo pa sa lumikha, kaya paano ang pagtawid sa ilog? Tulad ng inaasahan kay Xiao Yaoyao, palagi niyang nakikita ang asensya ng maraming problema. Sinabi ni Ye Fan na may mapang asar ng ngiti, sa kasamaang palad, ang magagawa lang natin ngayon ay subukan ang lahat ng ating makakaya upang maghanda para sa labanan sa pagitan ni Yin at Yang. Kahit na kaya kung buksan ng langit, wala itong saysay kapag namatay ang mga tao. Nag-alinlangan si Chu Yunyao. Tumalikod at naglalakad patungo sa teleportation array, sundan mo ako. Saan? May ipapakita sa iyo. Juyuan, Mingquan. Bundok ng Samero. Sa dilim, isang dosenang pares ng mga mata ng gintong dragon ang nakatitig sa isang lalaking may berdeng buhok na lumitaw sa tuktok ng bundok. Ang isang pares ng mga mata ay puno ng lahat ng uri ng masalimuot at gusot na emosyon. Umuungol. Gatlang M. Isang asol na dragon ang biglang lumitaw sa ere, at sinampal ng paa ang lalaki. Dir-diretsyong sinampal at ibinaon sa matigas na lupa ang lalaki, ngunit hindi siya napinsala, napunit lamang ang kanyang damit. Nang mabitawan ng mga kuko ng dragon, dahan-daang tumayo ang lalaki, ang mga mata na tumitingin sa tubig ng taglagas, at malalim na tumingin sa asol na dragon sa kanyang harapan. Bakit may mukha ka pa dito? Bakit? Sumilay ang ngiti sa gilid ng bibig ni Lu, anak ko, lumaki na siya. Hindi mo ako anak. Galit na galit si Di, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, para siyang dragon na umuungal sa loob ng 9 na araw. Ang enerhiya na sumisira sa langit at sumisira sa lupa ay direktang nilalamon ang berde. Nawala ang apoy, at nakatayo doon si Green, na may ilang galo sa katawan, ngunit mabilis itong gumaling. Alam kong galit ka sa akin. Bilang isang ama, nahihiya ako sa iyo. Bumantong hininga si Green, kung gusto mong magbulalas, pumunta ka na lang bilang ama, I deserve it. Para patayin ka, dapat mong patayin ang sarili mo. Nagnganga ang mga ngipin ni Dee. Mapait na ngumiti si Green, anak, kung mamamatay ako, magiging maayos ang lahat, ayaw kong mamatay, ngunit hindi nito malulutas ang anumang problema. Berde. Bakit may mukha kang lumitaw sa bundok Samero? Ikaw Shenlong Clan ang taksil. Isang dumadagandong na boses ang biglang bumaba, at si Yao, na isang bilog na mas malaki kaysa sa iba pang mga dragon, ay inilabas ang ulo ng dragon mula sa kadiliman. Hindi ka welcome dito. Itinaas ni Lu ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, Yao, bakit ko ipinagkanulo ang Shenlong Clan? Nanatili kang mag-isa sa mortal na kaharian at pinalayas ako sa Juyuan, hindi ba yun isang pagtataksil? Kung hindi dahil sa akin, kayo ay napatay na ako ng Demon Dragon Emperor, ito lang ang tanging pagpipilian na magagawa ko. Ikaw, ang Patriarch, ang humarap sa Demon Dragon Sovereign sa simula. Ako ang nagdusa sa huli. Ang mga pahayag ni Yao ay umalingaw sa iba pang mga angka ng dragon, at ang mga dagandong ng dragon ay umalingaw sa lahat ng dako. Umalis ka na. Umungol si Yao kay Lu, ang malaking bibig ng dragon, matalas ng ngipin ng dragon, dumiretso sa Lu. Ngunit sa susunod na saglit, biglang lumitaw ang isang dragon claw sa hangin, idiniin ang ulo ni Yao sa bundok. Boom! Gatlang M. Si Yao Longwei ay umindayog at nagpumiglas, ngunit nagyelo sa kalawakan at hindi makatakas. Lumitaw sa tuktok ng Zumi Mountain ang isang asol na dragon na mas malakas kaysa kay Yao, at ang laki ay mas malakas kaysa sa ibang Shenlong Clan. Bumalik si Green sa hugis ng isang dragon at hinawakan si Yao gamit ang isang paa. Alam mo rin na ako ang Patriarch ng Shenlong Clan. Ang aking anak na babae ay maaaring magalit sa akin at magalit sa akin, ngunit hindi mo magagawa. Kung hindi mo ako kayang talunin, tumahimik ka. Sa Green Dragon Claw naglabas ito ng puting gintong mataas na temperatura na si Kangyan, at napasigaw si Yao sa sakit. Nang makita ang eksenang ito, naging komplikado ang mga mata ni Di at nanatili siyang tahimik. Patriarch Green, huminahon ka. Miss. Matagal nang dumating si Shi. Si Yao ay isang marahas na ugali, at may mga reklamo sa kanyang puso, ngunit hindi siya walang galang. Pagbabantay sa Ghost Gate, walang kredito o pagsusumikap, mangyaring hilingin sa Patriarch na palayain ito. Tumalikod si Lu, She, katulad ka pa rin ng dati, palaging katulad ng dati. Tamang-tama ang itsura.
Ibinaba ni Shi ang kanyang ulo para itago ang kahihiyan sa kanyang mga mata. Nang makita ng isang grupo ng mga dragon ang kapangyarihan ng berde, lahat sila ay napaatras sa katahimikan. Sa katunayan, maraming Qinglong ang hindi kailanman nakakita ng lakas ni Lu, pagkatapos ng lahat, sila ay nasa Juyuan ng napakatagal. Mukhang hindi tamang oras ang pagdating ko. Isang malumanay at eleganteng boses ang lumitaw sa tuktok ng bundok, ito ay isang gwapong lalaki sa berdeng damit. Demon Emperor. Nang makita si Jane Zizai, nakita ni Lu ang nostalgia at emosyon sa kanyang mga mata. Long Ye, long time no see, since nandito ka, si Kuya Ye Fan na gustong sumama ay lumabas ng maayos, tama ba? Ang mga mata ni Jane Zizai ay nagpakita ng isang dampi ng taos pusong kagalakan. Kabanata 3723 Matandang Lalaki. Labas. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, maging sinayaw at Shi ay wala nang pakialam sa anumang bagay, at ang kanilang mga mata ay nabigla. Bagamat alam din ng Shenlong clan na umalis na si Ye Fan sa Mingquan. Gayunpaman, hindi talaga naisip ng lahat na makakalabas si Ye Fan. Sa katunayan, sa privado, ipinapalagay din na si Ye Fan ay inilibing sa ilog ng kaguluhan. Maaari bang makinig sa kahulugan ni Jane Zizai, ang pagdating ni Lu, na eksaktong kumakatawan sa tagumpay ni Ye Fan? Paanong posible? Talagang ginawa ng batang iyon. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Di. Oo, ginawa niya. Bukod sa lumikha, natatakot ako na siya lang ang makakaligtas sa ilog na iyon. Ang mga berdeng mata ay nagpakita ng pahiwatig ng pagiging mapaglaro, Demon Emperor, sa ugali mo, kahit na matagal mo nang hindi nakikita, hindi ka magmamadali. Bakit hindi ka pumunta sa akin? May gagawin talaga, at wala akong kachat, kaya tama lang na dumating si Lord Long, pag-amin ni Jian Zize. Hindi naman nagsalita si Green, binitawan lang si Yao at naging figure ng tao. Iniling-iling ni Yao ang malaking ulo ng dragon, ang kanyang mga mata ay galit at ayaw, at umungal siya sa mahinang boses, Levi, malalampasan kita maya-maya. Inaasahan ko ang araw na iyon, mahinahong sabi ni Lu. Ang ibang mga dragon na naruroon ay walang magawa kay Lu nang makita nila si Yao, at tahimik lamang silang naka-atres. Ang lakas ay naroon, at walang silbi ang hindi kumbinsido. Si Jian Zizai ay sumulyap kay Yao nang may pag-iisip, at direktang umalis sa bundok sa Mero. Tumingin si Green sa kanyang anak at sumama sa kanya. Isang demonyo at isang dragon, ang muling pagsasama pagkatapos ng 10,000 taon ay tila hindi pamilyar. Hindi nagtatanong si Master Long, saan kita dadalhin? Malayang sabi ni Jane. Ano ang pinagkaiba ng pinupuntahan ng ikalimang asawa ngayon? Natural na malalaman mo pagdating mo. Sabi ni Lu. Malayang tumanggaw si Jane at ngumiti, hindi ko nakita, ginagalang ka ni Lord Yao. Palagi kong iniisip na si Lord Yao ay mayabang, ngunit mukhang hindi naman. May isang dampi ng emosyon sa berdeng mga mata, ang maliit na aksyon na ito ay maaaring magtago mula sa lahat ng mga dragon, ngunit hindi ito may tatago mula sa iyong demonyong emperador. Kinuha ni Yao ang inisyatiba upang magalit at mapuko, napalitan ng ibang Shenlong clan, upang ilabas ang lahat ng galit. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakalat ng contradiction, may lalabas ang galit sa oras, sa halip na gumawa ng mas maraming gulo. Kasabay nito. Sa ganitong paraan, nagbigay din ito ng pagkakataon kay Lu na ipakita ang kanyang lakas. Sinabi niya sa angkan ng Shenlong na kung may hindi kasiyahan, gagamitin niya ang kanyang lakas para pabagsakin si Lu, sa halip na maglaro ng yin sa kanyang likuran. Talagang isinakripisyo ni Yao ang kanyang sariling dignidad para hayaang muli si Lu ang pwesto ng patriarch, at hayaang umatras ang ibang angkan ng Shenlong sa kabila ng mga kahirapan. Sa lakas ni Master Yao at Miss Shi, kahit na dumating ang hukbo ng Underworld, dapat silang umatras. Binabantayan nila ang bundok sa Mero, walang iba kundi ang sundin ang kalooban ng iyong Dragon Lord at patatagin ang puso ng militar. Bumantong hininga si Green at sinabi, ang aming pamilya Shenlong ay palaging gustong mapag-isa. Kung walang dalawa sa kanila, natatakot ako na ang grupong etniko sa bundok sa Mero ay nagkahiwa-hiwalay na. Sayang lang at wala akong mabigay na garantiya, nahihiya talaga ako sa kanila. Bumantong hininga si Jane at sinabing, walang makakagawa sa nangyari. Tumanggaw si Green, nag-alinlangan sandali, ngunit nagtanong pa rin. Alam ba ng demonyong emperador, saan pumunta ang asawa kong si Yi? Natigilan si Jane Zizai, hindi sinabi sa iyo ni Princess D. Umiling si Green, hindi nito sinabi, hindi ako naglakas loob na magtanong. Nagsisi si Jane Zizai, hindi nagtagal pagkatapos bumaba si Mrs. Yi sa Juyuan, pumunta siya sa Underworld, at pagkatapos ay natahimik siya. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Green, ano ang gagawin nito sa Underworld? Ito ay dumating sa Juyuan, kaya kahit na ito ay isang maliit na pagkakataon, nais nitong subukan. Agad na napagtanto ni Lu, gusto nitong lumihis mula sa Underworld at maghiganti para sa Demon Dragon Emperor. Nabalitaan ko lang na, tutal, namatay ang anak ko sa kamay ng Demon Dragon Emperor,
kung wala siyang magawa, hindi niya kakayanin, malayang sabi ni Jane. Namula ang mga mata ni Green, sinabi sa akin ni bago siya bumaba na kinasusuklaman niya ang Demon Dragon Emperor, at galit din siya sa akin. Hindi kataka-taka, hiniling ni Din na mamatay ako, at nawalan din siya ng ina. Long Ye, noon sa totoo lang, gusto ko lang itanong, pinagsisihan mo na ba ang pinili mo? Umiling si Lu, binuksan ng kapatid ko ang mundo, hindi ko kayang panoorin itong masira, kahit hindi ito patayo, pero hinding-hindi ako nagsisisi sa ginawa ko sa Dragon King. Hindi dapat umiral ang World Destroyer. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang pagmamalabos natin sa ating sarili at minamaliit ang Dragon King, at hayaan itong baligtarin ang lahat. Sinabi ni Jane Zizai na may pag-aalalang mukha, bagaman hindi pa ako nakipag-usap sa Demon Dragon King, si kapatid na Ye Fan ay tila katulad niya. Marahil ay dahil dito na ang Demon Dragon King ay ibibigay sa kanya sa simula. Hindi. Hindi sila katulad, matigas na sabi ni Lu. Bakit mo nasabi iyan? Ang Demon Dragon Emperor ay may masamang hayop sa kanyang puso, kaya kung ito ay tunay na hindi maibabalik, siya ay talagang mapahamak sa mundo. Ngunit ang batang iyon, mas gugustuhin pang mamatay mag-isa, na may huling patak ng dugo, kaysa gawin ko ang ganitong uri ng bagay. Ngumiti si Lu at sinabing, kaya nga, magaan ang loob ko na ipaubaya sa kanya si Hongmeng at bumaba para hanapin ka. Mapait na ngumiti si Jane, bagaman pakiramdam mo ay pinupuri mo si Brother Ye Fan, ngunit ang ganitong uri ng tao ay madalas na hindi maganda ang katapusan. May nagsabi sa akin ng sinabi mo. WHO. Ang kanyang lolo. Wala ng mga salita sa daan, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng madilim na dagat na may malakas na yin chi. Ang hindi mabilang na makapal na yin chi ay patuloy na bumubulwak sa lahat ng direksyon, na ginagawang mas malapit si Mingquan sa purong underworld. Ito ay ang Eye of Hell, ang pinakamalaking ghost gate, ay ang pinakadelikadong gate ng mga multo na maaaring mahulog anumang oras ngayon. Mapait na ngumiti si Jane, sa totoo lang, hindi pa umaatake ang hukbo ng Ghost Emperor sa ngayon, sa tingin ko isa na itong himala. Dinala mo ako dito dahil gusto mong bantayan ko ang lugar na ito. Tanong ni Green. Natatakot ako na si Lord Long iyon, at mahirap ipagtanggol ang buong mata ng impyerno ng mag-isa. Malayang sinabi ni Jane, sa totoo lang, bago umalis si Brother Ye Fan, malapit nang mawala si Mingquan. Oh, kung gayon bakit? May 3 tao na bumaba sa underworld mula rito. Pagkatapos noon, ang bilang ng mga maltong naglalakad sa gabi ay nabawasan ng husto. 3 tao. 3 lang. Sumimangot si Green, si Chiyu Kaya, Ji Xuanyuan at ang iba pa. Long Ye, kilala mo rin ba sila? Malayang tumanggaw si Jane, sila iyon, at si Emperor Yan. Kumislap ang mga berdeng mata, 3 tao, mayroon kaya silang kapangyarihan. Fu, napapanatili ni Mingquan ang katatagan sa loob ng ilang panahon. Ito lang na ang yin chi na bumubulusok mula sa mata ng impyerno ay mabilis na dumarami kamakailan, gayon din ang ilan pang ghost gate. Ang abnormal na reaksyon ay nagdulot ng pag-aalala ng maraming tao. Ang kaligtasan ng 3 taong iyon. Lalo na sa Yushu pala sa ilalim ng jurisdiction ng Ji Xuanyuan, maraming tao ang gustong pumunta sa underworld at makipaglaban kay Ji Xuanyuan. Walang magawang sinabi ni Jian Zizai, kahit ang aming Zizai sect, maraming tao mula sa parehong sekta, at ayaw na naming gawin pa. Passive defense. Kaya, gusto kong talakayin kay Long Ye ang posibilidad ng pagkukusa sa pag-atake. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Green, hindi. Yung mga matandang iyon, hindi lahat ay kayang hawakan ito. Natigilan si Jian Zizai, matanda. Sino ang tinutukoy ni Lord Long? Kabanata 3724 na magpasya ka. Ang mga berdeng mata ay komplikado at sinabing, natural ang mga Ghost Emperor na iyon. Gulat na sinabi ni Jian Zizai, Long Ye knows the origins of those Ghost Emperors. Sa totoo lang, hindi ako lubos na sigurado, ngunit narinig ko ang tungkol sa mga Ghost Emperors, noong nakaraan, at tungkol sa kanila ay pakiramdam ko ay hindi ako mapaghihiwalay. Matigas na sinabi ni Green, maaaring sila ang mga nakaligtas sa huling sibilisasyon, ang matandang Diyos. Matandang Diyos. Kumunot ang noo ni Jane. Tumanggaw si Green, Demon Emperor, isipin mo na lang, ano ang gagawin mo kung wawasak ng Demon Dragon Emperor ang mundo? Paano ang iyong mga kapwa alagad sa tunay na kaharian ng Diyos? Saglit na nag-isip si Jane, marahil. May mga paraan pa, mag-iwan ng isang sinag ng buhay. Oo, kahit na nawasak ang mundo, ang mga tunay na powerhouse ay palaging may ilang paraan ng pagprotekta sa sarili. Ang mga lumang Diyos na ito ay ang mga powerhouse na nanatili pagkatapos ng huling beses na winasak ng Demon Dragon Emperor ang mundo. Natigilan si Jane ZZ, ano pa? Paano nalaman ni Lord Long ang tungkol dito? Naalala ni Lu, nang buksan ng nakatatandang kapatid ang mundo, sinubukan ng matandang Diyos na direktang sakupin ang bagong mundo, ngunit natalo siya ng nakatatandang kapatid. Pagod na ako, kaya hindi ako lubos na nakatitiyak na papatayin ng mga matandang Diyos na ito. Pagkalipas ng napakatagal na panahon, lagi kong iniisip na ang mga lumang Diyos ay wala na. Hanggang sa lumitaw ang Ghost Emperor ay napagtanto ko na maaaring sila ay nakatago ito sa underworld.
Sabi ni Lu. Mataimtim, ang kakayahang makaligtas sa huling pagkawasak ng mundo ay isang patunay ng lakas. Kahit na mayroong iba't ibang mga kakulangan sa ginhawa sa bagong mundo, hindi sila mga ordinaryong tunay na Diyos na maaaring tumugma. Demon Emperor, kung ang Ghost Emperor ay ang matandang Diyos, kung gayon ang kanilang antas ng panganib ay maaaring malayo sa iyong imahinasyon, kung tutuusin, wala sa atin ang nakaranas ng huling sibilisasyon, at ang kanilang mga kakayahan ay imposibleng makuha. Alam, mabigat ang mukha ni Jian Zizai, so, hindi ba mas delikado ang trio? Dahil bumaba na sila, natural na silang naghanda para sa pinakamasama. Mapait na ngumiti si Lu, ano pa, kumpara sa kasalukuyang sitwasyon. Ano ang buhay at kamatayan ng maraming tao? Malayang nagtanong si Jane, matagal na kayong nag-iisip, ngunit may pag-asa pa. Itinaas ni Lu ang kanyang ulo at tumangala sa langit, ang kanyang mga mata ay tila dumaan sa juyuan. Kung gayon, tingnan natin, maaari bang gawin ng bata ang isang bagay sa tamang oras? Fairy Forest, Venom Lake. Dahil sinira ni Yefan ang isang malaking bilang ng mga instrumento dito, tahimik na muling itinayo ni Chu Yunyao ang isang laboratorio. Xiao Yao Yao, anong magagandang bagay ang naimbento mo? Sinundan ni Yefan si Chu Yunyao dito, inaabangan ito. Anong nagmamadali, maghintay ka sa gilid. Si Chu Yunyao ay tumatakbo sa harap ng kagamitan, na parang pansamantalang kumukuha ng ilang substance. Masyado nang malayo ang mararating ninyo. Biglang pumasok ang reyna ng duwende na may suot na basong butil ng kahoy, dalawang merehawanan na tirentas, at may hawak na libro sa kanyang mga braso, na may malungkot na mukha. Si Vilaudes ay nasa lihim na kaharian, nag-e-enjoy sa kanyang komportableng oras sa pagbabasa ng mag-isa, at natagpuan niya ang nanghihimasok. Anong mali? Lumingon si Yefan at nagtanong. I asked you to build a laboratory here. It's already an exception. Dapat kamustahin mo man lang ako pagpasok mo, di ba? Maaari kang pumasok at lumabas ng walang pahintulot ko, ano ang tingin mo sa akin bilang isang reyna? Si Vilaudes ay puno ng mga hinaing, ang mga hakbang sa pagtatanggol ng Fairy Forest ay walang silbi sa taong ito. The most sacred place in her heart, feeling niya, nakakahiya kung basta-basta lang pumasok at umalis ang lalaking ito. Nang marinig ito, nakaramdam ng kakaiba si Yefan, at hindi napigil ang matawa, parang ginawa mo ito ng iyong sarili. Kumunot ang noo ni Vilaudes, at naintindihan agad ang ibig sabihin ng lalaki, at naging pink ang mukha nito. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Direktang kinuha ni Yefan ang Elf Queen sa kanyang mga braso at niyakap ang kanyang baywang. Ikaw, anong ginagawa mo? Napapikit si Vilaudes sa lalaki, namumula at nambubugbog. Hindi ba masarap maging sobrang mahiyain at cute? Reyna sa harap ko. I don't. Vilaudes said incoherently, at hamina ang boses niya. Nang makita niya ang kompetisyon na may 8 pinto, ang lakas ni Yefan ay winalis ang lahat, at nang siya ay bumalik, ang figure ng isang lalaki ang laging nasa isip niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na gumagamit lang siya ng mga lalaki para ipagpatuloy ang mga duwende, at hindi niya gusto ang mga taong walang puso. Gayunpaman, nang talagang nalaman niyang nandito si Yefan, hindi napigilan ni Vilaudes na lumapit at makilala ang lalaki. Ayaw niyang makita na ang pagmamadali upang mawala ang kanyang galit ay isang pagtatakip lamang sa kanyang puso. Halos pare-pareho lang ang drama ni Idol, kayong dalawa. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanilang mga mata sa kanila at ibinato kay Yefan ang isang maliit na bote ng silver gray na likido. Binitawan ni Yefan si Vilaudes at inabot ito para kunin ito. Kaagad na natuklasan na ang material ng bote ay napaka-espesyal, isang material na hindi pa niya nakita noon. Sa pagmamasid kay Wu Zuang, mas nagulat si Yefan. Ito ay isang baso na pinagsama sa dark matter. Sinabi ni Chu Yunyao, anong bote ang tinitingnan mo? Ang susi ay kung ano ang nasa loob. Nahihiyang sinabi ni Yefan, Xiao Yao Yao, hindi ako eksperto sa chemistry, kaya sabihin mo lang sa akin. Ako, ano ang bagay na ito? Pakiramdam niya ay may dark matter din ang likido sa loob, ngunit hindi niya makita kung ano iyon. Bago ka lumabas noong nakaraan, pinag-aaralan ko ang kamandag dito. Nais kong pag-aralan ang walang hanggang bagay. Bagamat hindi ito matagumpay, nakakuha din ako ng maraming mahalagang impormasyon sa dark matter. Pagkalabas mo, ipapasa kita, nagsagawa ako ng ilang antibody research. Pagkatapos ng lahat, ang walang hanggang bagay ay dapat na makatiis sa lahat ng enerhiya, at ang magulong enerhiya ay napakahalaga para sa pananaliksik. Ang bote sa iyong kamay ay ang unang batch ng mga resulta. Tatawagan ko itong Chaos antibody, sa ngayon. Hindi mapigilan ni Yefan ang manginig nang marinig niya ang likod. Antibody. Baka ito ay isang bakuna. Tumango si Chu Yunyao, mula sa medikal na pananaw, maaari mong isipin iyon. Ang isip ni Yefan ay umuugong. Pwede ba? Gumamit ng siyentipikong paraan upang labanan ang madilim na bagay. Kung ito ay totoo, nangangahulugan ito na ang mga taong hindi pa na-expose sa dark matter ay natural na makakalaban sa maraming pinsala mula sa mga multo at hayop sa underworld. Kung ang hukbo ng underworld ay hindi natatakot sa Yin, ngunit ang hukbo ng underworld ay natatakot kay Yang. Kung gayon ang buong sitwasyon ay mababaligtad. Xiao Yao Yao. Sigurado ka bang gagana ito?
Seryoso ang mga mata ni Yefan. Ang dahilan kung bakit kita pinatawag dito ay dahil hindi ako lubos na sigurado. Sinabi ni Chu Yunyao, bagaman ang kamandag dito ay nagpapahintulot sa amin na gumawa ng maraming chaos antibodies, kung ano ang magiging epekto pagkatapos ng iniksyon ay nangangailangan ng mga klinikal na pagsubok. Ibig sabihin, kailangan ng mga eksperimento, nakasimangot si Yefan. Oo, buti na lang kasama sina Weiwei at Yan Tianjia, makakahanap tayo ng paraan para i-squeeze ang timeout, pero nasa iyo ang desisyon kung gagawin ang eksperimentong ito o hindi, sabi ni Chu Yunyao. Naantig si Yefan, at umakyat upang yakapin ang babae. Anong ginagawa mo? Speaking of business, naiinis na sabi ni Chu Yunyao. Salamat. Taos-pusong sinabi ni Yefan, alam ko, talagang gusto mong gawin ang eksperimentong ito, ngunit gusto mo lang tanungin ang aking opinyon kung nagmamalasakit ka sa aking nararamdaman. Si Chu Yunyao ay labis na nahuhumaling sa agham, tiyak na wala siyang pakialam sa anuman gaano karaming tao ang mamamatay sa eksperimento. Ngunit alam niyang may pakialam si Yefan. First her red lips. Masyado kang mag-isip, hindi ako masyadong interesado sa research sa lugar na ito, hindi mahalaga. Hindi alam ni Yefan ang ugali ng babae, kaya tinuro niya ang mapupulang labi ng babae isang tuloy-tuloy na halik lang. Mabilis na tumalikod si Vilordes na nasa tabi niya, medyo nabigla. Ngunit ang lalong ikinaiinis ni Vilordes ay ang boses sa likod niya, na unti-unting naging kakaiba. Narinig niyang nagsimulang mag-vibrate ang mesa, at naging mabilis ang kanyang paghinga. Pulang-pula ang mukha ni Vilordes, hindi niya maisip. Anong uri ng nakakahiyang sitwasyon ang iyong pinagdadaanan? She should be out of secret, hindi dito. Huwag. Ito ang kanyang lugar. At saka, bakit sila maging walang ingat at gawin ang ganitong bagay sa tabi nila? Sword God. Miss Chu. Huwag mo ba akong masyadong sineseryoso? Nagdesisyon si Vilordes at biglang tumalikod. Lumingon si Yefan at mahinahong sinabi, hindi ba babae ka rin? Ano ang mahalaga? Nang marinig ito ni Vilordes, nanlamig ang buong katawan niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Ang sumunod na nangyari, medyo nagulo ang ulo ni Vilordes. Ayaw niyang mag-isip dahil sa pag-iisip ay mapapahiya siya. Makalipas ang isang oras, nang matauhan siya, nakahiga na siya sa experimental table. Umupo si Vilordes at niyakap ang sarili ng ayaw. Paano ito? Ako ang reyna ng mga duwende, paano ako magiging napakasama? Si Chu Yunyao ay nagpatuloy na sa pagtatrabaho sa tabi niya. Nang marinig ang mga salita ni Vilodisi, napangiti si Chu Yunyao. Ngayon lang, nasiyahan ka sa ganitong uri ng kasamaan. Tinakpan ni Vilordes ang kanyang mukha, ayaw nang makakita ng sinuman. Pagkatapos ng labanan, na-refresh si Yefan at hindi maiwasang mag-isip ng ilang katanungan. Xiao Yao Yao, ang magulong antibody na ito ay hindi lamang kasama ang physiological prevention, tama. Paano mo ito nagawa? Ang impluensya ng madilim na bagay ay nasa lahat ng aspeto. Si Chu Yunyao ay hindi isang magsasaka, kaya't makatuwirang sabihin na ito ay mahirap maunawaan. Ang impluensya ng madilim na bagay sa kabuuan. Sinabi ni Chu Yunyao, nakalimutan mo, nakuha ko ang mga resulta ng pananaliksik ng Mechanical Dharma King Moxin. Ito ba ay isang hindi organikong sibilisasyon? Oo, sa katunayan, sa pagsasaliksik ng dark matter, nauuna ang Moxin. Ang magulong antibodies ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng isang organikong kombinasyon. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, ang mga kalaban na natalo niya sa daan ay hindi lamang pinalakas ang kanyang sarili, ngunit ginawa rin niya si Chu Yunyao nang hindi alam, ang teknolohiya ay sumulong ng mabilis. Ang maliit na bote ng antibodies na ito ay talagang isang himala na nilikha ng pagtagumpayan ng mga paghihirap at pagsasama-sama ng hindi mabilang na pagsusumikap. Sinabi ni Chu Yunyao, makakapagbigay ako ng sapat na antibodies ngayon, ngunit ang problema ay mahirap igarantya ang buhay at kamatayan ng mga klinikal na pagsubok. Paano ang mga kandidato? Seryoso ang mukha ni Yefan, dahil ito ay para sa buhay ng Konyangjan, paano naman ang iba't ibang grupong etniko? Kailangan nating magsagawa ng mga eksperimento. Oo, madali lang ito para sa sangkatauhan. Kung ang ibang lahi ay handang makipagtulungan ng mabuti, ito ay nakasalalay sa iyong Diyos ng espada. Magsimula tayo sa ating mga duwende. Bumangon si Vilordes sa oras na ito. Handa ka bang makipagtulungan? Medyo nagulat si Chu Yunyao. Oo naman. Akala ko magiging mas konserbatibo ang mga duwende. Ngunit mas mahalaga kami sa pagiging mapagpasalamat, at kailangan naming suklian ang aming pasasalamat. Si Vilordes ay tumingin ng malalim kay Yefan. Naantig ang mga mata ni Yefan, at huminga siya ng malalim at sumigaw, Vilordes. Ha! Kinakabahang tumingin si Vilordes sa lalaki. Wala kang suot na damit. Bagamat nagkaroon ng kaunting, hindi kanais-nais, nagulo sa lihim na lab. Gayunpaman, ang klinikal na pagsubok ng chaos antibody, na hinimok ni Vilordes, agad na sumang-ayon ang mga duwende. Sa unang pagtutulungan ng mga duwende, sumunod din ang mga Diyos at anghel. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho sina Patricia at Aton, at ang relasyon sa pagitan ng Protoss at Terran ay nasa honeymoon period.
Mas nakakagulo ang mga eksperimento ni Demon, hindi dahil hindi ito kayang ayusin ni Sally Ye, kundi dahil maraming lahi ng demonyo. Kailangang magsagawa ng iba't ibang antas ng mga eksperimento si Chu Yunyao ayon sa iba't ibang lahi. Para sa ilang kakaibang demonyo tulad ng mga elemental na demonyo, bone demon, at corpse demons, kung paano mag-iniksyon ng chaos antibodies ay naging problema. Sa desperasyon, ang eksperimento ng demonyo ay maaari lamang magsimula sa ilang mga karera. Sa Cloud City ng tao, sa experimental base, daan-daang klinikal na pagsubok na paksa ng iba't ibang lahi ang nabakunahan ng chaos antibodies. Lahat ay maayos sa kasalukuyan, at tila walang malakas na reaksyon mula sa lahat. Sa loob ng isolation stand, tiningnan ni Chu Yunyao ang real-time na data analysis image at sinabi. Si Yefan, Su Qingzhou at iba pang kababaihan ay nakatayo sa likuran, kasama sina Dizigi at iba pang miyembro ng Free Absolute at Tenhan Ors, na nagmamalasakit din sa sitwasyon at dumating upang manood. Kung matagumpay ang eksperimentong ito, Madam Chu, ikaw ang magiging numero 1 bayani sa pagliligtas sa lahat ng nilalang sa mundo. Seryosong sabi ng emperador. Nagbebenta lang ako ng mga bakuna para kumita ng pera para sa pagsasaliksik, at ipapaubaya ko ito sa iyong mga eskrimedor, sabi ni Chu Yunyao. Maaaring mailigtas ni Wang ang mundo, ngunit sa prosesong ito, ang iyong mga bakuna ay makakapagligtas ng hindi mabilang na buhay, Yunyao, nag-ambag ka, same time na sabi ni Sally. I'm very sorry, gusto kong matakpan ang lahat. Sinabi ni Su Qingzhou, ang kasal ay magsisimula na. Medyo kakaiba ang ekspresyon ng bawat isa nang marinig nila ito. Sumimangot si Dizigi, na may bakas ng kahihiyan sa kanyang mukha, hindi ko talaga maitago. Nag-e-experiment ako dito, pwede ba hindi ako pumunta? Sabi ni Chu Yunyao. Marahil hindi, Sister Yunyao, ikaw ang chairman ng Union Group, at si Bai Ho ay maraming trade sa amin, kaya hiwalay mo pa rin itong inimbitahan. Pinigilan ni Ji Wanqing ang isang ngiti at sinabing, panuurin ko ang eksperimento dito, dapat mong ipakita ang iyong mukha, kung hindi, sa ugali ng isang nakatatandang Bai, tinatayang ikaw ay magtatalo ng walang katapusan. Walang pagpipilian si Chu Yunyao kundi alisin ang init ng ulo ni Bai Yi. Isang Amerikana, na nagpapakita ng isang kulay kahel na pulang damit sa loob. Dinala ni Yefan ang mga nakadamit na babae sa White Tiger City sa Qinzhou. Sa oras na ito, ang buong lungsod ay nakabitin na ng pulang seda na nagniningning sa kagalakan. Bagamat alam ng lahat na ang kasal ni na Bai Yi at Zhou Qiuhan ay napaka-espesyal, hindi nila maiwasang magustuhan si Bai Yi. Sa makatuwid, dahil natagpuan ni Elder Bai Yi ang kaligayahan, ang mga clansmen ay lubos na sumusuporta. Bilang pinuno ng sangkatauhan, ang pamilya ni Yefan ay inilagay sa itaas nang dumating siya sa pinangyarihan. Maging ang mga kamag-anak ni Bai Yichao ay nakaupo lamang sa ilang karagdagang mesa. 3 Absolute at 10 Respect, ilang tao mula sa Hongmeng Candle Dragon Clan, at maging ilang kaibigan mula sa Protoss and Demons, lahat ay dumating sa eksena. Ang mga upuan sa mesa sa pinangyarihan ay hindi makita ang kanilang mga ulo sa isang sulyap, at ang kagalakan ay napakalaki. Matagal na panahon na mula nang naging masigla ito. Bagamat maraming mga bagay na nangyayari, magandang pumunta dito minsan, masayang sabi ni Ling Yue. Nakakalungkot na naglilinang pa si Chuer, pinakagusto niya ang ganitong uri ng masiglang eksena, nang hihinayang sabi ni Shilanyo. Feng Xiaotian, umupo ka para sa akin. Ano pa ang tinatakbuhan mo? Sa tabi ng mesa, kinaladkad ni Mimi si Feng Xiaotian, sinusubukang hawakan ang kanyang asawa. Bumagsak ang mukha ni Feng Xiaotian, Madam, hindi ko talaga matiis. Hindi ako nang ahas na manood ng ganoong kasal. Narito ang lahat upang magpadala ng mga pagpapala, ano ang iyong tinatakasan? Si Elder Bai Yiu ang iyong kapareha mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Pwede ba kitang bigyan ng extra gift? Tumalikod si Yefan, Feng Xiaotian, ito ay isang araw ng malaking kagalakan para sa iba. Nagkakagulo ka ba? Umupo ka para sa akin. Oo, panganay na kapatid, nawala ang galit ni Feng Xiaotian, at umupo ng masunurin. Humajijek si Wu Ye Mimi, salita pa rin ng Sword God. Nagtawanan ang lahat, at puno ng saya ang kapaligiran ng eksena. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang kasal. Isang puting piraso ng damit pangkasal, na may hawak na candle queuehan, ay dahan-daang naglakad mula sa isang dulo ng pulang carpet patungo sa mataas na plataporma. Ang mga live streamer ay lumilipad, at ang mga talulot ay parang ulan. Nagulat ang lahat nang makitang wala namang masama sa bagong mag-asawa nang makita talaga sila. Sa kabaligtaran, mula sa mga masasayang ngiti sa kanilang mga mukha, ang isang tao ay maaaring makaramdam ng isang taos-pusong pagmamahal. Hindi madali para sa isang nakatatandang bayi na baliwalain ang pagkiling sa labas ng mundo at igiit na maging iyong sarili. Namula ang mga mata ni Xiao Waisu sa emosyon. Tumingin sa kanya si Feng Qinglan, nakipagkamay sa kanyang kapatid, at walang sinabi. Kuya, Wu. Si Bai Lu, na nakaupo sa tabi ni Dizigi, ay tuwang-tuwa para sa kanyang kapatid kaya hindi na siya nakaiyak. Malinaw na masaya, ngunit palaging may ilang mga tao na gustong umiyak. Ang mga emosyon ng tao ay palaging napakagulo.
Ang Doomsday King ay nakaupo sa isang mesa sa Arcane Realm na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Why do you think so much? Be happy, just experience it with your heart, pumalakpak si Elle at ngumiti. Nang magsaya ang lahat, isang hindi inaasahang tunog ang dumating sa eksena. Ang sakuna ay nalalapit, at kailangan mo pa ring tumingin sa isang pares ng mga pangit na bagay para sa isang katawa-tawang kasal. Kayo ay talagang hanggal at malungkot. Ginawa ang buong festive wedding scene na agad na bumaba sa kasikatan. Lahat ay tumingin sa mga taong dumating na hindi nasisiyahan, at maraming tao ang nagpakita ng pagtataka. Xuanlong Emperor. Ano Xuanlong Emperor? Isa siyang as Emperor, hindi ba siya si Ye Xuanguang? Ang magiting na lalaking nakasuot ng itim na damit na may pattern ng dragon na may mga kilay na espada sa kanyang mga templo ay si Ye Xuanguang, na matagal na niyang hindi nakikita. Sa nakaraang 8-door competition, talagang nagtaka si Ye Fan kung bakit hindi sumama si Ye Xuanguang sa Human Alliance. Makatuwiran na ang taong ito ay naging kaibigan din ng isang kaaway, at nahuhumaling sa paglilinang. Makatuwirang hindi niya palalampasan ang ganoong kalaking okasyon. Matapos malaman na si Ye Xuanguang ay nagtatanim sa likod ng mga saradong pinto, hindi na ito inisip ni Ye Fan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kasalang ito, darating si Ye Xuanguang para gumawa ng gulo ng mayabang. Ye Xuanguang, bawal kang maging mayabang ngayon. Bumaba ka kaagad. Pagkatapos ng lahat, si Emperor Ziggy ang guro ni Bai Yi. Bagamat siya ay medyo walang magawa sa kakaibang alagad na ito, siya ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang puso. Ang kasal ng disipulo ay ginulo ni Ye Xuanguang, natural na galit siya. Ano, may nasabi bang mali ang haring ito? O guilty ka pa rin? Ngumisi si Ye Xuanguang. Ye Xuanguang, nababaliw ka na ba? Si Elder Bai Yiyo ay walang hinaing sa iyo, bakit ka nanggugulo ng ganito? Ang mga mata ni Hua Feihua ay galit at naguguluhan. Ang taong ito ay naging ganito dati, makasarili. Ye Fan, dapat mo siyang turuan muli ng leksyon, galit na sabi ni Shilanyo. Ang mga mata ni Ye Fan ay naghihinala. Bagamat alam niya na ang personalidad ni Ye Xuanguang ay mayabang, ang ganitong pag-uugali ay hindi katulad ng kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay. Nena si Bai Yi at itinapon lahat ng bukes. Ye Xuanguang, nagpadala rin sa iyo ng imbitasyon ang matandang babae. Hindi mo kailangang sumama, ano ang ibig mong sabihin sa paggawa ng gulo? Malamig ang mukha ni Zukyuhan, today is our big day, huwag kang pabigla-bigla, tumalikod ka at linisin mo siya. Tumawa ng malakas si Ye Xuanguang, gusto mo pa bang magpakasal? Yaong ginamit mo para sa mga eksperimento at tinutukan ng lason mga kawawang tao, mas masahol pa ang buhay kaysa kamatayan. Kayong mga matataas na tao sa lahi ng tao ay napakasaya dito, hindi mabata o hindi mabata. Biglang tumayo si Ye Fan, Ye Xuanguang, ano ang sinabi mo? Mukhang nagulat din si Chu Yunyao. Paano niya nalaman na gumagawa kami ng eksperimento? Imposible, walang dapat magsabi sa kanya. Maraming tao na dumalo sa kasal sa pinangyarihan ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang sinasabi ni Ye Xuanguang. Sword God, curious ka ba, bakit alam ng haring ito ang mga karumaldumal na ginawa mo? Kung hindi alam ng mga tao ang kanilang ginagawa, hindi nila ito ginagawa para sa kanilang sarili. Ginagamit mo ang buhay ng mga ordinaryong tao bilang mga eksperimentong kasangkapan para brutal na yusagan ang mga tao. Sinasabi pa rin na sila ang tagapagligtas ng mundo. Ngayon, gusto ng haring ito na malaman ng lahat ang pangit na tunay na mukha ng iyong pamilya. Mabangis at malakas ang boses ni Ye Xuanguang. Bagamat marami sa mga bisita sa pinangyarihan ang hindi man lang naniwala at pinagalitan ito, marami pa rin ang nagpapakita ng hinala. Napansin ni Ye Fan na may mali, at nagmamadaling sinabi kay Chu Yunyao, makipag-ugnayan kay Wanqing para makita kung paano ang pagsubok. Agad na sinimulan ni Chu Yunyao ang pakikipag-ugnayan. Hindi. Naputol ang komunikasyon. Mahirap ding tingnan ang ekspresyon ni Chu Yunyao. Damn it! Nasa panganib si Wanqing. Feng Xiaotian, bantayan si Ye Xuanguang. Sinabi ni Ye Fan, na hindi pinapansin ang isang grupo ng mga bisita sa eksena ng kasal, direkta niyang ginamit ang space teleportation at nagmamadaling bumalik sa laboratorio. Saktong pag-teleport niya pabalik sa laboratorio, natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Sa laboratorio, daan-daang mga voluntaryo na nakatanggap ng mga iniksyon ng antibody ay lahat ay nagnanais, hindi nakikilala, at nakalulungkot na patay. Wanqing. Ilang beses sumigaw si Ye Fan, na wala ang kanyang kamalayan, ngunit hindi niya mahanap ang babae. Taybak, Diyos, Sir. Isang mahinang electronic sound ang lumitaw sa isang sulok. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na ito ang headmaid, si Ling Yi, ang Shengwo AI robot. Kaya lang, si Ling Yi sa oras na ito, na parang nagkakagulo ang sistema, ay nakahiga sa sulok at nanginginig. Ling Yi, anong nangyari? Nawala ni Ling Yi ang kanyang karaniwang likas na anthropomorphikong anyo, at ang kanyang pananalita ay natitisad, ang pagkakanulo ni Ji Wanqing. Ang eksperimento ay nabigo. Bilang. Nang matapos ang mga salita, lumabas ang bibig ni Ling Yi ng itim na usok, ang mga mata ay tuluyang nawalan ng sigla, at sila ay tumigil ng direkta. Paanong?
Si Wan Qing ay nagtaksil. Nag-iisip lang si Ye Fan, at biglang napagtanto na may mali. Hindi maganda. Tunang tigre palayo sa bundok. Nagmamadali siyang naglipat ng isa pang sword intent at nagmamadaling bumalik sa pinangyarihan ng kasal sa Chinjo sa lalong madaling panahon. Ang eksena sa harap niya ay nagpamanhid ng anit ni Ye Fan. May makapal na amoy ng dugo sa hangin. Ang lupa ay puno ng sirang mga paa at mga putol na paa, at lahat ng uri ng laman loob ay umaagos. Ang eksena sa kasal ay magulo, at may pagdadalamati at pag-iyak sa lahat ng dako. Kuya, gatlang M. Ang matinis na sigaw ni Bai Lu ay nagpasigla sa nerbiyos ni Ye Fan. Tumingin siya sa likod at nakita na si Bai Yi ay nahulog sa isang pool ng dugo, at ang puting damit pang kasal ay tinina ng dugo. Sa tabi niya, may isa pang Zokyuhan, na lubhang nasugatan kaya hindi siya makagalaw. Nagdusa ang bagong kasal sa trauma na dulot ni Qinglong. Anong problema? Galit na tumitig si Ye Fan. Asawa. Si Ye Xuanguang ay galit na galit ngayon, at sinubukan siyang itaboy ng mga elder ng Baihu clan, ngunit siya ay napatay. Kumilos si Elder Bai Yi, ngunit hindi si Zokyuhan o ang kanyang kalaban ang kanyang mga kalaban. Mukhang naging mas malakas si Ye Xuanguang. Direktang ginamit ng lalaking ito si Fen Cheng, at gusto niyang patayin ang buong bisita ng kasalan. Kung hindi dahil sa Dean Emperor at Feng Xiaotian na harangin ang kumakalat na shockwave sa oras, 70% ng mga tao dito ay namatay na. Su Qingzhou naghihintay na tumayo ang babae sa likod, abala sa pag-aalaga ng ilang nasugatan. Marami sa mga taong dumating sa kasal ay mga miyembro lamang ng angkan na karaniwan, at hindi mapigilan ang pinsala ng powerhouse. At ang biglaang pagkilos ni Ye Xuanguang ay isang bagay na hindi inaasahan ng mga master-level master na ito na naruroon. Nakapagtataka na magdulot ng ganitong trahedya. Ye Xuanguang. Ang dagandong ni Feng Xiaotian ay sinamahan ng Instant Fire 1000 Absolute Dragon Crossbow. Si Ye Xuanguang ay nakasuot ng nakalunok na baluti at nagpanatili ng isang tiyak na distansya. Nakaharap sa Dragon Crossbow ni Feng Xiaotian, napakalma niya. Nakita ko siyang naglalakad sa hindi inaasahang posisyon, perpektong iniiwasan ang lahat ng mga Dragon Crossbows. Clumsy tricks, gusto mong tamaan ang haring ito. Habang nagsasalita, si Ye Xuanguang ay nag-condense na ng naglalagablab na ball ang apoy mula sa langit, kapag ito ay dumaong sa Qinzhou City, ang buhay ay lubos na masisira. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Feng Xiaotian, kahit na kaya niyang talunin si Ye Xuanguang, paano niya mapipigilan ang purong pagkawasak na ito? Nang makitang malapit ng lumapag ang Sky Fireball, bumukas ang isang mabituing pinto sa kalangitan, na nagpakawala ng nakakatakot na pagsipsip. Lunukan ang bituin. Direktang ginamit ni Ye Fan ang kapangyarihan ng kalawakan at nilamon ng buo ang kalangitan. Oh! Ang makasalanang umusig sa mga karaniwang tao, ay bumalik. Tumawa si Ye Xuanguang, gusto mo bang pumatay ng tao? Ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap ng itim na gintong apoy, at naghinala siya na hindi si Ye Xuanguang ang kanyang sarili. Gayunpaman, si Ye Xuanguang ay tila nababalot ng isang patong ng ambon, na iba sa Seven Eternals na nakakita ng problema noon. Pinadala ka rin ng matandang batang iyon mula sa Eternal. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Hindi alam ng haring ito ang sinasabi mo. Kung gusto mong mag-quibble, huwag kang mag-alala. Nanlamig ang mga mata ni Ye Xuanguang, at dumiretso siya sa direksyon ni Su Qingzhou at ng iba pa, isang biglaang pag-atake ni Thunder Dragon Zhu Ying. Kamatayan sa korte. Ang mga mata ni Ye Fan, ang trajectory ni Ye Xuanguang ay napakalinaw. Hinarang niya ang isang krus, itinaas ang kanyang kamay at niyakap ang leeg ni Ye Xuanguang. Si Ye Xuanguang ay nagniningas sa apoy, ngunit wala siyang magawang pinsala kay Ye Fan. Master Sword God. Huwag. Isang figurang puno ng dugo ang sumugod sa pinangyarihan sa takot. Ito ay ang Ditian Omen ng Obsidian Legion. Ang iyong kamahalan ay kinokontrol ng isang gangster. Hindi ito ang orihinal na intensyon ng kanyang kamahalan. Puno ng pagsusumamo ang mukha ni Ditian Zhao, walang kasalanan ang kanyang kamahalan. Utut. Napakaraming tao ang pinatay ng lalaking ito, paano siya magiging inosente? Malakas na nagmura si Feng Xiaotian. Totoo. Ang ugali ng kanyang kamahalan ay nagbago ng gusto pagkatapos niyang lumabas sa retreat, at binigyan niya ako ng ilang hindi maipaliwanag na mga utos. Nakita kong hindi tama ang sitwasyon, kaya sinubukan ko ito, at muntik na akong mapatay. Siguradong hindi ito ang Xuanlong na sinundan ko. Emperador. Si Ditian Zhao ay palaging kalmado, ngunit sa sandaling ito, namamaos na siya at emosyonal. Ang taksil. Kahit na may lakas ng loob na bumalik, ang haring ito ay dapat na habulin at patayin ka hanggang mamatay. Hindi maalis ni Ye Xuanguang ang kanyang pakikibaka, at marahas na sinabi, Sword God. Ang haring ito ay nahulog sa iyong mga kamay, at ang kanyang lakas ay hindi sapat. Kung gusto mong pumatay, patayin ito. Ngunit malalaman ng lahat ng tao sa mundo sa madaling panahon kung ano ang iyong ginawa. Kahit anong itago mo, hindi makakatulong. Nagbago ang mga mata ni Ye Fan, bagamat hindi siya 100% sigurado, maaari niyang maisip na ito ang Eternal Seven Sons. Ngunit ang problema ay pinatay niya si Ye Xuanguang, ngunit si Ye Xuanguang ay namatay ng malubha pagkatapos gamitin.
Kung ang may-ari ng 7 walang hanggang anak ay makatakas sa mundong ito, maaari lamang niyang panuurin itong umalis. Sa huling pagkakataon na nakipagsapalaran ako at sumugod, muntik na akong mahuli ng Eternal Emperor. Iyon ang lumikha na kahit ang Demon Dragon Sovereign ay hindi kayang patayin, at ngayon ay hindi siya sapat para makipagkompetensya. Hindi. Nagkasundo. Pero ano? Sa mahabang kasaysayan, siya, ang Diyos ng Espada, ay wala sa mata ng kawalang hanggan. Kapag ang mga tao ay naglakas loob na kunin ang mga bagay ng walang prinsipyo, umaasa sila sa kanilang lubos na pagtitiwala sa kanilang lakas. Anong problema? Nakonsensya ka sa ginawa mo, wala kang lakas ng loob na patayin ako. Ngumisi si Ye Xuanguang. Kuya, ano ba ang pinag-aalangan mo? Patayin mo itong anak na ito. Si Feng Xiaotian ay nababalisa. Sword God? Hindi, alintana kung si Ye Xuanguang ay ang kanyang sarili o hindi, ang mga taong ito ay namatay dahil sa kanya, at hindi siya maaaring palayain. Seryosong sabi ng emperador. Patayin siya. Patayin siya. Umiyak si Bai Lu at isang grupo ng mga tao mula sa angkan ng Baiho. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, iniisip ang mga voluntaryong namatay ng trahedya sa laboratorio. Paulit-ulit, kung ang 7 walang hanggang anak na ito ay hahayaang kumilos ng walang ingat, hindi ko alam kung ilang tao ang mamamatay. Mukhang magagamit lang niya ang galaw na iyon. Bagamat hindi pa niya talaga kabisado ang hakbang na iyon, ngunit alang-alang sa mga patay, kailangan niyang lumaban muli. Ye Xuanguang, huwag mo akong sisihin. Natigilan si Ye Fan, nagbabalak na patayin si Ye Xuanguang gamit ang kanyang layunin sa espada. Ngunit sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Ye Xuanguang ay naging lubhang nahihirapan. Gatlang M. Ang mga mata ni Ye Xuanguang ay kumikislap, at ang apoy ng dragon sa buong katawan niya ay lumakas at hamina. Ako ang Xuanlong Emperor. Paano ka maghihintay na gamitin ito ni Xiao Xiao? Kasuklam-suklam na tao. Umalis ka sa haring ito. Biglang tumaas ang mental power ni Ye Xuanguang. Isang alon ng kapangyarihan ng dragon na hindi pa nakikita noon ang bumulaga sa lahat sa madla. Natigilan din si Ye Fan. Malinaw niyang nakita na isang multo ang nasa primordial spirit ni Ye Xuanguang na magkakapatong. Ginagamit ni Ye Xuanguang ang kanyang matiyagang paghahangad para alisin ang multo na ito. Kaiba sa naunang karunungan, ang multo na ito ay may suot na sombrero na may kaunting liwanag. Sinubukan ng virtual na anino na puwersahang supulan ang primordial spirit ni Ye Xuanguang, ngunit mahirap itong pagsamahin. Bakit mas malakas ang cultivation ni Ye Xuanguang? Natigilan si Feng Xiaotian at ang iba pa, dahil nalaman nila na ang pressure ni Ye Xuanguang ay tumataas ng hindi makatwiran. Ito ay tulad ng isang henyo, patuloy na lumalabag sa mga tanikala ng mga bottleneck, lumalaban sa langit. Ito ay isang mahiwagang kasanayan. Bagamat malinaw na nakikita ni Ye Fan si Wu Xuang, hindi ka panipaniwala ang kanyang pakiramdam. Sa katunayan, ang antas ng paglilinang ni Ye Xuanguang ay hindi talaga bumuti ng husto. Gayunpaman, parang gumawa siya ng pinahusay na espasyo para sa kanyang sarili, sa loob ng isang tiyak na hanay kung saan matatagpuan si Ye Xuanguang, ang kanyang paglilinang ay tumaas sa isang hindi kapanipaniwalang antas. 10,000 taon. Hindi, marahil daan-daang libong taon. Para palaguin ang napakaraming cultivation base. Ito ay tiyak na isang pag-akyat na nagbigay daan kay Ye Xuanguang na pilitin ang 7 eternal na anak mula sa kanyang primordial spirit. Dam! Ang tanging tansong lahi ng tao. Ang phantom ay puno ng ayaw, ngunit sa sandaling ito ay hindi na nito kayang angkinin ang katawan, at maaari na lamang lumipad palabas ng katawan ni Ye Xuanguang. Ang espiritu ni Ye Fan ay nabuhayan, si Ye Xuanguang ay napakabuti. Anong Xuanlong Emperor? Umaasa sa sariling paniniwala, binaligtad niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga banal na kasanayan at pinalayas ang makapangyarihang 7 eternal na anak mula sa kanyang katawan. Bagamat medyo huli na ang sandaling ito, nabigla na si Ye Fan. Ngunit malinaw na ito ay hindi sapat, isang sinag ng makulay na liwanag ang sumisikat pababa, pagkatapos natakpan ng multo, siya ay nagnanais na umatras ng direkta. Sword God, magkakaroon ng panahon sa hinaharap. Kung gusto mong makahabol, welcome din ako. Tumawa ng malakas si Xu Ying. Walang pakialam si Ye Fan sa anumang bagay at diretsyong pumasok sa isang estado ng paghahanap ng pagkatalo. Nang matanto niya ang kapangyarihan ng kaguluhan, talagang nakipag-ugnayan siya sa kapangyarihan ng oras. Ngunit ang oras ay mas ilusyon kaysa sa kalawakan, at nararamdaman din niya na ito ay masyadong malabo upang makita o mahawakan. Sa sandaling ito, para pigilan ang Eternal 7, dapat niyang subukang i-freeze ang oras at espasyo ng taong ito, para maiwasan itong makatakas. Siyempre, ang pangkalahatang kapangyarihan ng oras at espasyo ay tiyak na hindi makakapigil sa tawag ng Eternal Emperor. Gayunpaman, mayroon siyang Emperor's Sword Intent, at kung sasamahan niya ito, magkakaroon siya ng pagkakataon. Instant, kawalang hanggan. Inilabas ni Ye Fan ang kanyang espada, at ang itim na gintong ripples ay naglalaman ng lahat ng insight ni Ye Fan sa kapangyarihan ng oras at sandali. Isang tibak ng hamog na nagyelo at malamig, na sinamahan ng kapangyarihan ng oras,
kung maaari nitong harangan ang pagtakas nito, pagkatapos ay may pagkakataon na patayin ito. Ang makulay na sinag ng liwanag ay pinutol ng layunin ng espada, at nagkaroon ng alon ng mga pagbabago. Tapos na. Tuwang-tuwa si Yefan, ngunit hindi nagtagal, ang sinag ng liwanag ay mabilis na nagsimulang gumana muli. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Xu Ying, ngunit hindi nagtagal ay humagalpak siya ng tawa, lampas sa iyong sariling kapangyarihan. Gayunpaman, nakita ni Ye Xuanguang ang eksenang ito, ngunit biglang nagningning ang kanyang mga mata. Huwag mo nang isipin na umalis. Ang espasyong inilabas ni Ye Xuanguang, katulad ng magnetic field, ay biglang lumawak. Ang makulay na sinag ng liwanag ay naapektuhan ng magnetic field, at nagkaroon ng twist. Nagulat si Yefan nang makitang ang bilis ng pagbawi ng multo ay naging napakabagal. Ito ay isang maliit na paggalaw lamang, ngunit sa katunayan ito ay naging isang distansya ng libu-libong milya. Ito ay dahil sa mga skyrocketing cultivation base na iyon, na nagdulot ng pagbaluktot sa kalawakan, at maging ang distansya ng espasyo ay hinayla palayo. Ye Xuanguang, magaling. Hanggat hindi makatakas kaagad ang multo na ito, magkakaroon ng paraan si Yefan para harapin ito. Walang kapantay. Shira. Inilabas ni Yefan ang isang espada ng marahas, at pagkatapos na maputol ang talim ng kalahating buwan, napakalakas nito kaya pilit itong nabasag sa napakagandang sinag ng liwanag. Pagkatapos ng lahat, ang mahiwagang kasanayan ni Ye Xuanguang ay walang epekto sa layunin ng espada ni Yefan, at maaari pa rin siyang umatake ng malaya. Sa ganitong paraan, ang multo ay nagiging buhay na target. Hindi, imposible. Ang bilis ng pagtakas ay lubhang pinabagal, at ito ay hindi maiiwasan. Ang multo ay sumigaw at naging espadang sheer ng itim na baliw na dragon, diretsyong binasag ito. Wala na ang kaluluwa, wala na ang usok. Hindi na malaya ni Feng Xiaotian at ng iba pa hanggang sa huling sandali na may kakaibang anino na talagang lumitaw. Ano ito? Ang taong iyon ay sinapian ni Ye Xuanguang. Tumango si Yefan, ang taong iyon, na sinapian ni Ying Kongay sa simula, ay dapat nasa parehong grupo. Kamahalan, okay ka lang ba? Si Di Tianzhao ay lumapit sa oras na ito at nagtanong ng may pag-aalala. Mabuti ang haring ito, ngunit hindi sinasadyang sinapian at nasaktan kita. Hanggat ayos lang ang iyong kamahalan, hindi na ako maghihintay na mamatay. Iniyuko ni Di Tianzhao ang kanyang ulo. Si Ye Xuanguang ay mukhang malungkot at naglakad papunta kina Bai Yi at Zukyuan. Umalis ka na. Anong gusto mo? Si Bai Lu ay parang baliw na tigre. Bai Lu, si Ye Xuanguang ay sinapian din ng isang kontrabida ngayon lang, at hindi niya intensyon na manakit ng iba, mamantong hininga ang emperador. President Emperor, ang haring ito ay sinapian, dahil hindi maganda ang cultivation base ng haring ito, walang masasabi. Yumuko si Ye Xuanguang at nagsabi, ang haring ito ay nalulungkot para sa nakatatandang Bai Yi, kung may anumang paraan para makabawi dito, ang haring ito ay handang gawin ang aking makakaya. Lulo, kalimutan mo na. Mahinang nagsalita si Bai Yi sa oras na ito, ang ganitong uri ng kasal ay talagang uso. Dugong romansa. Ano sa palagay mo? Malamig. Mahigpit na kinuyam ni Zukyuhan ang kamay ni Bai Yi, oo, tatandaan natin ito magpakailanman. Huminto sa oras na ito sina Feng Qinglan at Ai na nasa tabi niya. Ginamit ng dalawang babae ang kapangyarihan ni Aoki at Healing Magic para ipagpatuloy ang kanilang buhay na galit, at sa wakas ay hinayla pabalik si Bai Yi mula sa gate ng impyerno. Ye Xuanguang, ano ang problema mo anak? Makatuwiran na kahit na hindi ka matalo ni Bai Yi, hindi mo siya papaluan ng ganito. Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian, puno ng pagkalito ang mukha, at ang cultivation base mo ngayon lang, bakit bigla ka na lang umakyat? Hindi ang hari ang nakasugat kay Bai Yi at sa iba pa, ito ang kapangyarihan ng magnanakaw na iyon. Sa ngayon, ito ay isang panuntunan na sinisikap ng haring ito na gawing perpekto, na tinatawag na light year. Medyo natarante rin si Ye Xuanguang, sa totoo lang, hindi pa ito lubos na nauunawaan ng haring ito, at nakita lang niya ang pagkilos ng Sword God, at biglang naramdaman, sinubukan kong hadlangan ang paraan ng tao. Light years. Tumango si Yefan, angkop, pagkatapos ng lahat, ang iyong mga mahiwagang kasanayan ay ginawa ang ruta ng pagtakas ng lalaki na kasing haba ng light years. Tingnan mo. Halika, ngayon ko lang napagtanto, naiintindihan mo na, walang magawang sabi ni Ye Xuanguang. Nag-isip si Yefan, iniisip ko pa, kung matagal ka na ba sa Teso, sayang ba? Mukhang hindi naman. Nanatili si Ye Xuanguang sa eroplano ng Teso sa mga unang taon at nagtanim ng daan-daang libong taon. Ngunit pagkatapos na makarating sa Taishi, ang kanyang paglilinang ay hindi kasing husay ni Feng Xiaotian at iba pa na nag-cultivate sa loob ng 10,000 taon. Kahit na ito ay hindi pangkaraniwan, ito ay hindi masyadong common sense. Pagkatapos ng lahat, si Ye Xuanguang ay napaka-qualified, at imposibleng talagang tumitigil sa mahabang taon. Ngayon tila ang daan-daang libong taon ng paglilinang ni Ye Xuanguang ay hindi nawalan ng kabuluhan. Malamang na ang kanyang cultivation ay lumampas na sa limitasyon ng Teso Plain Cultivator. Ngunit dahil ang eroplano ng Teso ay hindi sapat na malakas, hindi nito kayang dalhin ang kanyang pag-iral.
At determinado si Ye Xuanguang na manatili sa Teso, kaya hindi niya namamalayan ang sarili niyang kapangyarihan. Ang tuloy-tuloy na akumulasyon at paglaki ng paglilinang ay nakatago sa isang tiyak na espasyo ng hindi sinasadya. Hanggang ngayon, nabawi ni Ye Xuanguang ang bahagi ng kanyang labis na paglilinang. Ang napakalaking halaga ng paglilinang ay ginamit niya sa anyo ng mga banal na kasanayan sa eroplano ng Taishi. Iniisip ni Ye Fan kung ito ay maaaring isang bug sa mga eroplano at paglilinang. Malamang na hindi inaasahan ng lumikha na ang isang idealista tulad ni Ye Xuanguang ay pilit na mananatili sa Teso upang maglinang. Siyempre, posible rin na ito ang itinakda ng lumikha, at ang bahagi ng paglilinang na lumampas sa limitasyon ay tatatakan ng ganito. Walang iba kundi si Ye Xuanguang ang nakahanap ng paraan para mahanap sila, at maaaring sinayang sila ng ilang tao sa walang kabuluhan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Kung napagtanto ng haring ito ng mas maaga at pinalayas ang magnanakaw, hindi ito magiging sanhi ng ganitong sakuna, nakasimangot si Ye Xuanguang. Hindi mo rin kasalanan, napakabuti na matutulungan mo ang Sword God na patayin ang mamamatay tao sa huli, pag-aaliw ni Hua Feihua. Oo, ang pamimilit na sumabog mamaya ay nalampasan ng aming tatlong pinakamahusay. Ikaw bata ay may ilang mga kasanayan, sabi ni Feng Xiaotian. Ang haring ito ay nagsasanay sa loob ng daan-daang libong taon, kaya hindi siya dapat maging mas mahina kaysa sa iyo, at sandali na lamang bago siya mahuli, pagmamalaki ni Ye Xuanguang. Ito ay humihip pa rin. Tumawa si Feng Xiaotian. Wala sa mood si Ye Fan na magbiro sa sandaling ito. Pagkatapos magpaalam kay Bai Yiyi at sa iba pa, kinuha ni Ye Fan ang mga babae at nagmamadaling bumalik sa laboratorio. Nang makita niya ang kahabag-habag na eksena sa kanyang harapan, kinuyam ni Chu Yunyao ang kanyang mga kamay. Imposible, kahit may problema sa antibody, hindi magiging ganito. Malinaw na may nanggulo, Sister Yunyao, huwag mong pagdudahan ang iyong sarili, sabi ni Shi Lanyo. Wala pa bang balita mula kay Wan Qing? Tanong ni Ye Fan sa candlelight. Umiling ang kandila, wala na, parang sumangga na ang mundo. Sa sandaling ito, tila nakatanggap si Sally Yen ng ilang impormasyon mula sa kanyang mga nasasakupan, at nagbago ang kanyang mukha. Hari, sa ilang kaharian ng demonyo, ilang video picture ang kumalat. Mabilis niyang binuksan ang ilang website at platform ng mundo ng demonyo sa laboratorio. Ang nakapansin sa akin ay ang video sa lab. Matapos ma-injection, ang mga voluntaryong ito ay isa-isang namatay, sumisigaw at naghihirap, at ang kanilang mga katawan ay naglalagnat, ngunit hindi sila nakatanggap ng anumang tulong medikal. Kumakalat na ngayon na ang Sword God, upang labanan ang Apocalypse, linangin ang isang hukbo na may kakayahang makipaglaban, mag-eksperimento sa mga buhay na tao, at subukan ang mga mapanganib na gamot. Maraming tao sa internet ang nag-aalinlangan pa rin, ngunit marami rin ang nag-aalinlangan. Pinagalitan at kinu-question mo ang plano mong iligtas ang mundo. Galit na sinabi ni Sally, Wang, hahayaan ko ang mga opisyal na ayusin at tanggalin ang mga bagay na ito. Huli na ang lahat, sabi ni Chu Yunyao na nakakunot ang noo, alam ng kabilang partido na hindi namin lubusang sinusubaybayan ang mundo sa labas ng alyansa ng tao, kaya inilalathala lang namin ang impormasyong ito sa mundo ng demonyo. Kung ituwid at tanggalin natin ito ngayon, mas magiging kainahinala, tulad ng isang magnanakaw na may konsensya. Kung gayon wala ka bang pakialam? Hindi ba mas mahirap linisin? Nag-aalala si Feng Yaoying. Nasa Hongmeng Convention lang ang asawa ko, na naghinala sa maraming tao, at ngayon ay may nangyayari. Maliwanag na sinadya niyang sirain ang reputasyon ng asawa at gumuho ang mundo, galit na sabi ni Nayan Rujiao. Sinabi ni Ning Zimo, para maibalik ito, kailangan nating hanapin ang taong naglathala ng mga materyal na ito. Kailangan mo pa bang pag-isipan ito? Siguradong ang mabahong babaeng iyon na si Ji Wanqing, sinabi pa ni Ling Yi na nagtaksil siya. Si Xiao Ziner ay hindi nasisiyahan sa kalsada. Sister, hindi si Wanqing, ang Wanqing ay halos kontrolado, tulad ni Ye Xuanguang, sabi ni Du Yuner. Bumantong hininga si Feng Qinglan, sa kabutihang palad, nagkaroon ng pagpatay sa Eternal Seven Sons ngayon lang, at nakontrol si Ye Xuanguang. Alam din ng maraming tao ang tungkol dito, na maaaring patunayan na may mga tao sa likod ng mga eksena. Pumatay. Ikaw lang. Biglang may lumabas na isang walang malasakit na boses ng babae mula sa pintuan ng laboratorio. Hindi maiwasan ng lahat na magulat, at hindi makapaniwalang tumingin si Ye Fan. Isang babaeng hindi maalala ang itsura, nakasuot ng simpleng itim na damit, nakasandal sa pinto at pinagmamasdan ang lahat. Queen of Thousand Faces. Kabanata 3729 na masyadong mahirap. Nalaman ni Ye Fan na sa tuwing nakikita niya ang Abyss Witch Boss na ito, iba ang hitsura niya. Pero kahit anong pagbabago nito, tila may mga ordinaryong mukha na hindi maalala ng mga tao. Bagamat medyo hindi kaaya-aya noon, sa ilog ng kaguluhan, si Chen Mian ay tila nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanya at iniligtas siya minsan. Kaya't nakita na ngayon ni Ye Fan ang nagyayelong babaeng ito at medyo nakaramdam siya ng kabaitan. Anong masasabi mo, Senyor? Walang pakialam na sinabi ni Chen Mian, ang Seven Eternal Sons ay ang Seven Eternal Consciousness Avatars lang.
Kahit ilang beses mo silang patayin, hanggat nananatili ang Eternal, ang 7 anak ay bubuhayin muli ng walang hanggan, kailangan lang ng kaunting oras. Iyon lang. At para sa kawalang hanggan, ang pinakamahalagang bagay ay ang oras. Hindi maiwasan ng mga babae na magmukhang bigo. Paano ito mangyayari? Napakawalan diyan ito, galit na sabi ni Shu Lingshan. Maaaring hindi sila mapatay ng Imperial Sword Intent ng asawa mo. Walang gana na tanong ni Nayan Rujiao. Sumulyap si Chen Mian sa kanya at sinabing, sa teorya, ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay maaaring pumatay sa kanila, at pumatay pa sa walang hanggang katawan. Pero, hindi ako sapat ngayon, di ba? Napangiti si Ye Fan. Umiling si Chen Mian. Posible ba? Tuwang-tuwa si Ye Fan. Ibig kong sabihin, hindi sapat para makakita ng maraming pag-asa, sabi ni Chen Mian. Nanatili si Ye Fan sa kinaroroonan niya, nakaramdam ng hindi komportable. Kahit anong pilit niya, laging may mga hindi matatalo na kalaban na nakatayo sa harapan niya. Kahit na siya ay walang takot, hindi niya ito kayang talunin, ngunit maraming beses, maaari lamang siyang makasabog kung kagatin niya ang bala. Napakaswerte ni Ye Fan na nakaligtas siya sa krisis ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, hindi niya alam kung mauubos ang kanyang swerte. Sandaling natahimik ang lahat, malungkot na nakatingin kay Ye Fan, bamulong si Shilanyo, nakakagulat. Senyor, patawarin mo ako sa pagtatanong, dahil ikaw at ang Demon Dragon Emperor ang lumikha ng mundong ito, minamaliit mo si Ye Fan. Bakit hindi mo gawin ito sa iyong sarili? Kahit na hindi siya mapatay ng Eternal Emperor, hindi niya maaaring hayaan ang Eternal Seven Sons na kumilos ng walang ingat, tama ba? Maaaring ang Eternal Seven Sons ay patuloy na nagdudulot ng mga casualty at pinsala sa atin na nagsisikap na iligtas ang mundo. Ano ang gusto mong makita? Galit na sabi ni El dahil pakiramdam niya wala siyang kwenta para sa lalaki. Huwag kang ganyan, dapat may sariling konsiderasyon ng dalawang senyor, payo ni Feng Qinglan. Si Chen Mian ay mukhang kalmado, at bahagyang nagtanong, sa tingin mo ba kung pipigilan mo ang 7 eternal na anak, maliligtas ang mundo? Bagamat medyo natakot si itinaas pa rin niya ang kanyang ulo, at least may pag-asa. Sana. Tanong pabalik ni Chen Mian, hindi ba ito kawalan ng pag-asa? Ang mga babae ay mukhang kainahinala, halatang naguguluhan. Ang pakikitungo sa 7 Eternal Sons ay walang iba kundi ang gumamit ng puwersa para itaboy sila. Siyempre kaya natin ito. Ngunit ang kabilang partido ay darating para sa binhi ng emperador, hindi para sa mga tagapamahala ng mundong ito. Dahil lamang sa pakikialam nila sa mga gawain ng mundo, kung may mga taong mamatay, kikilos tayo. Ayon sa logika na ito, gusto mo bang kumilos kami laban sa hukbo ng underworld na kinatatakutan mo ngayon na sugpuin ito para sa iyo? Libo-libong mga mukha ang nagpakita ng mapanuksong tingin, ngunit kung susundin mo yaong mga sumasaway at ang mga nagdudulot ng gulo ay malulutas para sa iyo. Bakit, kailangan mong manalo? Gusto mong sabihin na kinakatawan mo ang hustisya? O mas marangal ka kaysa sa buhay sa underworld? Masyadong walang puso ang mukha, pero hindi ko alam kung paano pabulaanan. Ang punto ay, ang posisyon kung saan nakatayo ang mga tao, at ang anggulo kung saan sila tumingin sa problema, ay hindi sa parehong antas sa lahat. May ilang umiiral at ang ilang mga patakaran ay hindi mo maaabot. Sinabi ni Chen Mian, masasabi ko lang sa iyo na ang posisyon ng manager, kapag nagkaroon ng masyadong maraming pagbabago, ay haantong sa kapahamakan. Talagang hindi ito isang bagay na magagawa ng 7 walang hanggang anak na lalaki. Ito ay katumbas. Napangiti si Ye Fan ng mapait, ang sinabi ni Chen Mian ay dapat ang tagahatol ng templong iyon. Mayroong tiyak na mga patakaran na tahimik na sinusunod sa mga tagapamahala ng mga pangunahing mundo. Kung may mga salungatan sa pagitan ng mga tagapamahala, imposibleng isipin ang mga kahihinatnan. Malamang, gaano man kalakas ang Eternal, hindi siya mangangahas na labagin ang mga patakaran ng basta-basta. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay upang mangolekta ng Emperor Seeds, hindi upang maging sanhi ng gulo sa lahat ng dako. Ngunit sa sandaling kumilos ang Dragon King at ang Thousand-Faced Queen, ito ay magiging isang dialogue sa pagitan ng mga manager. Siyempre, ang Eternal ay maaaring umatras ng taktika, ngunit maaari rin itong tumindi. Sa kabuuan, para sa Demon Dragon Emperor, hindi sulit na sadyang kumilos para sa Eternal Seven Sons. Senyor, pinapanood mo lang ba ang huling pag-asa ng ikalimang asawa, sinisira din ba ng mga iyon? Gusto lang ni Eternal ang binhi ng emperador, ngunit ang sinisira nito ay ang buong mundo natin. Nag-aatubili si Salie. Talaga bang walang hanggan ang sumisira sa mundong ito? Retorikang tanong ni Chen Mian. Nang hindi na hinintay na bumalik sa katinuan ng lahat, tumalikod si Chen Mian at lumabas ng pinto. Sundan mo ako. Nagtaka ang lahat kung saan sila pupunta, pero biglang nagbago ang buong eksena sa harapan nila. Parang naglalakbay sa oras at kalawakan, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa kalawakan. Nakatatak sa mga mata, ay isang asul na planeta. Earth. Hindi nagtagal, malinaw na nakakakita ang lahat, hindi ba ito ang bayang sinilangan? Ang nakikita mo ay ang Earth kung saan tayo dating nanirahan. Ikaw at ang Demon Dragon King. Nagising si Salie.
Tumango si Chen Mian, at habang iniunat niya ang kanyang kamay, mabilis na umagos ang oras. Tulad ng isang fast-forward na pelikula, lahat ng bagay sa mundo ay baliw na nagbabago. Ang bughaw na planeta ay unti-unting napupuno ng iba't ibang skyscraper. Nagsisimula ang interstellar exploration, na may spacecraft na papasok at palabas ng orbit. Ngunit sa isang biglaang sandali, ang apoy ng digmaan ay nag-alab, at ang lupa ay nahulog sa apoy. Dahil sa polusyon at radiation pagkatapos ng digmaan, ang sangkatauhan ay malapit sa pagkalipol, at ang sibilisasyon ay nawasak sa kaparangan. Ito ang lupa ng panahong iyon, at ang huling resulta. Nang bumalik kami doon, ang planetang ito ay hindi na angkop para sa buhay na dumami. Hindi niya kinaya ang sitwasyon sa kanyang bayan, kaya't muli niyang sinimulan ang asol na planeta. Sabi ni Chen Mian, muling binilisan ang oras. Hindi nagtagal at muling nagsilang ng sigla ang mundo, at umunlad muli ang sibilisasyon ng tao pagkatapos ng mga henerasyon ng mga pagbabago. Ngunit pagkatapos ng 10,000 taon, ang mga contradiction sa pagitan ng mga tao ay dumami araw-araw, at ang digmaan ay muling nag-alab. Sinaktan nila ang isa't isa ng walang ingat, na nag-trigger ng mga sakuna sa klima sa buong mundo, at sa huli ay ang galit ng kalikasan, na lumamon sa sangkatauhan. Ang planeta ay muling naging isang kaparangan, at ang mga nakaligtas ay mas masahol pa sa mga patay. Ito ang pagtatapos pagkatapos ng pag-restart. Sa katunayan, sa prosesong ito, lihim nating nalutas ang dalawang krisis, ngunit sa huli ay sumiklab ang digmaan. Mamaya, kahit na walang sinasadyang pag-restart, ang planeta ay ipinanganak pa rin. Sibilisasyon. Kaya lang, tulad ng naranasan mo, patuloy na lumilitaw ang iba't ibang mga problema, at ang sibilisasyon ay patuloy na nawasak. Sa iyong panahon, ang mga mapagkukunan ng planetang ito ay hindi na sapat upang suportahan ang isang high-intensity cultivation civilization. Kaya ang Duotian Realm ay naging napakabihirang. Kaagad pagkatapos, ang isang malaking bilang ng iba pang mga sibilisadong mundo ay lumitaw sa harap nila, at sila ay patuloy na namamatay at muling nabubuhay. Lahat ng uri ng mga sibilisasyon na mukhang walang katulad na kahanga-hanga ay ipinadala sa daan ng pagkawasak ng iba't ibang lahi. Si Nayan Rujao ay mukhang malungkot, bakit nangyayari ito? Wala bang sibilisasyon na tumatagal magpakailanman? Oo, sabi ni Chen Mian. Saan? Nag-spark ang pag-asa sa mata ng lahat. Kabanata 3730 Idealist. Ang sibilisasyong ginto, at maraming sibilisasyong pilak, ay hindi nakaranas ng pagkawasak. Kung tungkol sa sibilisasyong tanso, nang walang pagbubukod, ito ay mapupunta sa pagkalipol, sabi ni Chen Mian. Nang marinig ang mga salita ni Chen Mian, ang maliit na apoy ng pag-asa na itinaas ng lahat ay muling napigilan. Ang mga mapagkukunan, interes, at pagkamakasarili ng buhay ay gumagawa ng mga contradiction na naipon sa lahat ng oras. Kung mas mataas ang pagunlad ng isang sibilisasyon, mas hindi ito nasisiyahan. Ang isang primitive na lipunan, isang prutas, isang kuweba, ay maaaring mabuhay ng isang masayang araw. Ngunit sa sandaling pumasok tayo sa panahon ng malaking universo, kahit nabigyan natin ang mga tao ng isang buong planeta, mas maraming planeta lang ang gugustuhin nila. Sinabi ni Chen Mian, hindi lamang ang mga tao, ngunit ang lahat ng lahi ay sumisira sa kanilang sibilisasyon ng paulit-ulit. Ang lahi ng tansong sibilisasyon, hindi tulad ng ginintoang sibilisasyon, ay ipinanganak na may mahabang buhay at walang katapusang kakayahang malikhain. Sa makatuwid, ang tansong sibilisasyon ay higit patungkol sa paggalugad at pagkonsumo sa mundo ng kapanganakan, sinusubukang makamit ang iba't ibang makasariling hangarin mo. Ang pinakasimpleng pagpapahayag ay ang pag-asa para sa mahabang buhay, at para sa kapakanan ng mahabang buhay, ang lahi ng tanso ay papatayin ang parehong angkan at kahit nasirain ang mundo, ginagawa ang lahat ng posible. Aminin mo, ito ang realidad. Tulad ng isang dinastiya, magkakaroon ng kaunlaran at paghina, at gayon din ang isang mundo. Ang mundong ito ng limang tay ay may karamdaman sa wakas, at ang paggamit at pagnanakaw ng mga mapagkukunan ng mga nilalang na yin at yang ay umabot na sa kanilang limitasyon. Kung ito man ay ang underworld, ito lang ang huling pakikibaka ng apocalypse. Tiningnan ni Chen Mian si Ye Fan na may malamig na mga mata, kaligtasan. Ni hindi mapoprotektahan ng mga tao ang kanilang sariling lupa. Paano ang pagliligtas sa ikalimang asawa? Matagal na natahimik si Ye Fan. Sabi, hindi katakataka, laging napakadiin ng senior sa aking pinili. Nakita ko ang napakaraming sibilisasyon na nabulok at napakaraming pangit na sangkatauhan. Ang isang maliit na daigdig ay isang microcosm lamang ng buong 5 sibilisasyon. Ito ay dahil sa pagkawala ng pag-asa para sa tansong sibilisasyon, na pakiramdam na ang pagkalipol ng mundo ay isang bagay din ng kurso. Mukhang naiintindihan mo na, sabi ni Chen Mian na may pagkadismaya, isa lang ang matandang baliw na iyon na walang muwang mag-iisip na magkakaroon ng anumang himala. Matandang baliw. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang ibig mong sabihin ay Senior Long Wu. Talagang kamangha-mangha si Long Wu, na may katawan ng tao, na maihahambing sa isang tunay na Diyos, hindi ko ibig sabihin na hindi siya igalang, ngunit siya ay talagang napaka-idealistic. Kung hindi dahil sa walang kabuluhang pag-asa para sa mundong ito, baka hindi na siya mamatay. Bulong ni Chen Mian.
Nahulog sa malalim na pag-iisip si Ye Fan, ang ibig sabihin ni Chen Mian ay tumanggi si Long Wu na tumawid sa ilog. Bagamat hindi tiyak kung ano ang ibig sabihin ng pagtawid sa ilog, halatang lalagpasan nito ang lahat ng kasalukuyang tanikala. Mukhang iniisip din ng matandang foodie na ang pagtawid lang sa ilog ay makakapagpabago ng lahat. Ngunit bilang isang tao, mas gugustuhin ni Long Wu na mamatay kaysa iwanan ang mundong ito. Kung iisipin, malamang na nahirapan ang Demon Dragon King at ang Thousand-Faced Queen sa kanilang mga puso. Pero, Senyor, wala ka pa bang pag-asa sa mundong ito? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumiti. Nanliit ang mga mata ni Chen Mian, anong sabi mo? Kung talagang balak ng senyor na talikuran ang mundong ito, kung gayon sa ilog ng kaguluhan, hindi na kailangang iligtas ako. Nagpatuloy si Ye Fan, oo, mga tao. Napakaraming pangit na mukha, at ang mga nilalang ng tansong sibilisasyon ay may maraming pagkukulang. Ngunit ang proseso ng pagsilang at pagkawasak ng sibilisasyon ay hindi lahat madilim, at mayroon ding mga nagniningning na sandali. Ang pakikibaka sa pagitan ng underworld at underworld ay hindi para patunayan na kung sino ang marangal at kung sino ang mababa, walang hustisya at kasamaan. Ang inaasahan ko ay makumplito ang hindi natapos na gawain ng lumikha na nagbukas sa mundo. Hindi ko alam kung ang mundo ay magugunaw sa kalaunan, ngunit gusto kong subukan ang aking makakaya. Ngumiti si Ye Fan, sa aking palagay, ang buhay ay hindi isang pelikula, hindi isang nobela, hindi isang gawain na maaaring suriin ng iba. Gayon din ang totoo sa sibilisasyon. Maging maningning man ito o nabulok at nawasak, tanging ang lahat ng nilalang ng sibilisasyong ito, lahat ng lumikha, ang kwalipikadong magpasya kung magpapatuloy ang sibilisasyon. Ano ang ginto at pilak? Ano ang gagawin natin sa atin? Dahil ang hari ng dragon tayo ay isang tansong sibilisasyon na maaaring kalabanin ang tagapamahala ng gintong sibilisasyon, bakit hindi natin kayang pantayan o lampasan man lang ang gintong sibilisasyon? Nang marinig ang mga salita ng lalaki at makita ang pagtitiwala sa mga mata ni Ye Fan, hindi napigilan ng mga babae na maramdaman ang pag-akyat ng kanilang dugo at pagtibok ng kanilang mga puso. Sinabi ni Senior Chen Chen na sa harap ng Eternal Emperor, asawa, wala kang pag-asa, at least. May kaunting pag-asa pa. Para sa amin, sapat na ito, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Haha, asawa ko pa rin, naiintindihan mo ako. Tama, isang kislap ng pag-asa ay sapat na. Tumawa si Ye Fan. Sa mga mata ni Chen Mian, isang komplikadong kulay ang lumitaw. Ang dapat sabihin, nasabi ko na, you can do whatever you want. Gloria, nakatingin kay Sally Ye na may libo-libong mukha, ang iyong pagunlad sa paglilinang ay napakabagal kamakailan. Nahihiyang sabi ni Sally Ye nang marinig niya ito. I'm sorry. Dahil maraming nangyari. Para sa Abyss Witch, walang mas mahalaga kaysa sa paglaki, ang paglaki ay nangangahulugan ng lahat, malamig na sabi ni Chen Mian. Iniyuko ni Sally Ye ang kanyang ulo sa pagkamapagpakumbaba, alam kong nagkamali ako. Sumunod ka sa akin, may ituturo ako sa iyo, sabi ni Chen Mian. Ah, bakit, ayaw mo ba? Si Sally Ye ay nagmamadaling umiling at ngumiti ng matamis, hindi, gusto ko ito. Salamat, senyor. Si Chen Mian ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, lumipat lamang sa isang espasyo at kinuha si Sally Ye. Nag-iba ang eksena sa harap ng lahat, at nagulat sila nang makitang nasa laboratorio pa rin ang lahat. Lahat ng klase ng Starry Sky, lahat ng klase ng pasyalan ngayon ko lang nakita, hindi ko alam kung totoo o hindi. Sasabihin ko lang, bakit biglang dumating itong Devil Emperor? Maliit pala itong kalan para sa inapo na si Sally Ye. Naiinggit na sabi ni Ling Yue. Sa tingin ko narito talaga ang Queen of Thousand Faces para sa Demon Dragon Emperor, para tulungan si Sally Ye na umunlad, kung tutuusin, sabi ni Su Qingzhou. Qingzhou, bakit mo nasabi yan? Tanong ni Feng Yaoying. Kahit na ang Eternal Seven Sons ay talagang hindi sulit na barilin nilang dalawa, ngunit pagkatapos ng lahat, ang Eternal ay dumating sa teritoryo ng kanyang kasintahan. Paulit-ulit para magkagulo. Kung ako siya, siguradong magagalit ako, pero nakaka-inconvenient ang direktang shoot. Maaari kang humiram ng kamay ng iba, o magbigay ng ilang inspirasyon. Nakangiting sinabi ni Su Qingzhou, sa madaling salita, hinihimok nila ang ating asawa na mabilis na humanap ng paraan para harapin ang mga taong iyon. Ngumiti si Ye Fan at bumantong hininga, talaga. Ang ginawa ni Senior Chen Xian ay para sa kapakanan ng Demon Dragon Emperor. Kaya lang, higit pa sa Seven Eternal Sons ang inaalala niya. Oh, nagtanong si Su Qingzhou, asawa, ano ang naisip mo? Napakamot ng ulo si Ye Fan, sa totoo lang, isa lang ang naisip ko, kung hindi mapipigilan ang sakuna na ito sa huli. Sa anumang kadahilanan, ang Demon Dragon Emperor ay nakarating na sa wakas ng mundo. Ang hakbang na iyon. Ayon sa aming kilalang lowika, pagkatapos na masira ang mundo, maaaring mayroong isang dragon, isang bagong lumikha. At ang emperador ng dragon, bilang huling tagapamahala ng nakaraang sibilisasyon, ay tatapusin ang misyon. Pagkatapos nito, mawala. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification.